Banateros mga kabiyaya, Marcos Jr. ilalaglag na ng mga dating kasamahan. Ito pa ang pinakamalupit, no? Na may darating daw, may mangyayaring na pinakamalaking pasabog sa kasaysayan ng issue ng nakawan dito sa bansang Pilipinas. Nalalapit na yan. Yung eating manner. So, itong balita na to ay ibinulong lamang ho sa amin ng Banateros Brothers na may mga babaliktad na. Nag-aantay lang daw sila ng tamang tiyempo, ng tamang panahon, ng tamang diskarte para ilahad ang kanilang mga hawak na ebidensya. Ebidensya. Bisaya ka man dong. So mga Banateros mga kabiyaya, mega love shoutout sa inyong lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isa sa mga Banateros Brothers. Eto nga ay muling pagbabalik sa ating studio. Kasi diba, nung nakaraan ng background ko, puro mga puno, puro mga, diba, may mga vlog tayo sa labas. So maganda rin yun para maipasyal ko kayo paminsan-minsan. Oh, at etong video na to, hindi po ito prank at hindi po ito fake news ha. At tandaan nyo po, etong sinabi ko na may mangyayaring napakalaking pasabog na ikakapahamak ni Marcos Jr. So may mga nabalitaan tayo, may mga nakapagsabi. At ito pa nga, yung about pa nga sa impeachment. Pero next time na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa mga dating kaalyado ni Marcos Jr. na ilalaglag na siya. Aba, sino ho kaya itong mga dating kasamahan ni Marcos Jr. Putay na, mukhang malapit pa. Mukhang ito na yung ikakaguho ng palasyo. Mukhang ito na yung mga kasi biruin mo dati niya tong mga kasamahan. Kung matuturing nga mo best friend. Oo, sanggandikit. Etong tao na to na maglalaglag kay Marcos Jr. no, natatakot lang daw lumabas ngayon kasi baka sila ay ipapatay. Kaya hanggat maaari hindi muna sila nagsasalita ng kung ano-ano kasi mahirap na daw, baka daw sila ay baka daw sila ay gurgurinis. Kaya ayaw na daw muna nila. Pero mamaya magbibigay ako ng clue at mga unang pangalan ng mga taong ito at kayo na po bahala humusga at manghula kung sino ba ito. Hindi po ito fake news, totoo po ito, kaya kailangan nyo pong i-share etong video na to mga Banateros mga kabiyaya. At ayun nga, nagkaroon nga ng vacation ang buong Banateros at iba't ibang lugar kami nagpunta. Si Banat Bay sa Thailand. Wow, iba yung vacation niya. Yamanin ang nochi. Si Boss Dada sa Davao, si Coach Oli ata sa kanila lang, si Master Judea sa Bicol or sa probinsya din. Ako po ay sa probinsya din po. Si Paring RJ sa kanila din ata. Si Sir Jack, ewan ko, baka sa mundo ng walang mga bading siya nagpunta. Alam nyo naman na hate niya ang mga bading girls dito sa Pilipinas. Ang mga guding lang naman, yung mga bading lang naman, bad ding. Pero yung mga guding mahal na mahal ni Sir Jack yan. At syempre bago pala din natin simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa JG Banateros at ang aking TikTok account at J. Guevara. Kung sino man po ang mga magchat-chat ho sa inyo ngayon, nagamit-gamit po ang J. Guevara or isa sa mga pangalan ng mga Banateros Brothers, ay hindi po kami yun. Marami pong scam yan. At speaking of scammer, may mga nagchat-chat po sa akin. Nagamit-gamit po ang pangalan na Inday Sara Duterte sa pang-i-scam. Mga Banateros mga kabiyaya, wag po kayo maniniwala dyan ha. Hindi po si BP Sara yan. Tsaka sino ka, tangina naman, pang-i-scam ka pa, vice president ka na. Tsaka ito pa, kung talagang bakit kailangan pa mang-scam ni BP Sara kung gusto niya lang naman din magnakaw or dumami ang pera niya, sang-ayunan niya ang kagustuhan ni Marcos Jr. Instant trillionaire na agad si BP Sara. Hindi niya na kailangan mang-scam. Kung halimbawa po may mga nagchat-chat po sa inyo, nag-ito ganyan, tulong galing sa Office of the Vice President, tapos magbihingi ang kanila, hihingian nila kayo ng GCash,
hihinga nila kayo ng kung ano-ano, wag po kayong maniwala dyan. Hindi po yan si Vice President Sara Duterte, ha? At yun, yung Jay Guevara Reels ko, tama, Jay Guevara Reels ay tawag dito, binubuhay ko pa kung sakaling makuha ko ulit yun, kasi pinakailaman po na yun ng mga mababait. Karma na lang po ang bahala sa kanila. Yung JG Banateros okay na po, tsaka yung isa pong personal Facebook ko okay na rin po. So wala tayong problema doon, no? So eto na nga. Bago tayo mapunta doon, tingnan muna natin itong mga bali-balita na nangyayari sa mundo ng Pilipinas. Sa bansang Pilipinas pala. Naka-long sleeve tayo kasi tayo ay nalalamigan. At kung makikita nyo yung haircut ko, medyo pangit. Pero buhay pa naman yung naggupit po nito. Ipapayos ko yan sa susunod. Di ko rin type kasi medyo parang humaba yung lalo yung nguso ko. Dito muna tayo sa unang balita. Ito. Panoorin natin to. Ayan ha? Pagkulangot gamit ang kamay, bawal na. Gago, sino gumawa nitong hype? Putay na daming bawal ngayon. Kaya kayo, kapag nangungulangot po kayo, lalong-lalo na ho sa labas, pala po ang gamitin nyo. Ha? Flash report pala kalagay, nakita ko lang ho ito sa sa Facebook. Tanginang pagkukulangot gamit ang kamay, bawal na. Baka sa susunod dito, pati yung paghinga, bawal na din, ha? Anak ng timang naman kayo. Ay siguro ito ay isang katuwaan lamang dahil nga nag-declare po si John Vic Remulla na bawal nang mag-swimming nang nakahubad. Andito rin yan mamaya. Bawal na daw mag-overnight. So mukhang marami pong mga resort, mga swimmingan na magsasarado. Dahil kadalasan po sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi ka naman makakapag-swimming agad ng tanghali. So syempre magsuswimming ka po ng gabi. Mas masarap po mag-swimming ng gabi. Iwas negro. Tingnan nyo ako, lalo akong nangitim kasi galing akong probinsya, puro swimming. Kaya yan, nangitim ho tayo. So pati pala itong pagkukulangot bawal na rin po. Naku po, mahirap po yan, ha. Tanginang yan na mga sirauling gobyerno natin talaga, no? Pero ito mukhang joke lamang. Ito yung hindi joke. Sabi dito, magbabarkada na nag-outing na warningan dahil walang damit pang itaas habang naliligo sa pools. Tanginang yun. Lakas ng trip nyo. Ang lakas ng trip nyo. Tangina. Dahil tanginang yung bawal, ewan ko ba. Hindi kasi ganito, okay naman sana yon. Okay yun, wala pong problema doon na hulihin ng mga kapulisan yung mga taong lumalabas ng kalsada ng nakahubad. Maganda rin po yon na hanggang alas 10 lang doon sa mga kabataan, no? Para iwas na din siguro, uso na rin po yung mga, di ba? Yung mga kabataan, lalo na yung mga kababaihan ng mga minor de edad, mga dalagita, mga kababaihan na ginagahasa ho, no? At marami tayong nababalita na ganyan. Mas okay na rin po yun sa mga minor de edad na hanggang alas 10 lang, may curfew, at yung mga umiinom sa kalsada, mas maganda na rin yun. Ang hindi lang ho maganda rito, tangina, yung mga looban na alam naman natin sa mga looban, lalo na nga ho ngayon na sobrang init ng panahon, ako naka-aircon lang kasi kaya naka-jacket. Huhulihin mo yung mga tao sa looban na nakikita ng papasukin ng mga kapulisan na na nakahubad. Katulad doon lang yung nag-viral na naghahalo ng simento. Kahit di naman po ako, kapag naghahalo po ako ng simento, nakahubad po ako. No, wala naman po ako sa company para tawag dito, magsuot ng safety helmet, ng long sleeve, ng sapatos, magguantes. So kung mga ganyan medyo kakornihan na.
Alam naman natin na itong ginagawa ni John Vic Remulla ay pangpasiklab lang din naman. Kasi nga gustong tumakbo ng presidente ng Haynayupak na yan. Oo. Alam nyo naman na matagal na ambisyon ng mga Remulla maging presidente. Kaya nga kung sino yung presidente, lumilipad-lipad yan eh. Diba? Ito lang nakakalungkot dito kasi pati yung mga naliligo na nakaubad, bawal na rin. Anak ng tinapa ka naman, no? Ganito gawin mo. Hindi, ito sana maganda. Yung sa mga swimming, sa mga nag-outing, kasi uso po yung mga nag-aaway-away. No? Pero dapat hindi ho yung mismong mga tao ang warningan, kundi yung may-ari ng resort. 'Di ba? Kasi doon sa may-ari ng resort magkaroon sana sila ng alam niyo yun, yung patakaran na lalo na kapag nakikita nila ng mga lasing na, wag nang bilhan or wag nang pagbilhin ng mga alak. Ganun dapat. 'Di ba? Hindi yung mga naliligo kaya nga nandiyan yan para makapagliwaliw. Tapos makita nyo lang na nakahubad, wawarningan nyo agad. Anak ng tinapa naman. Nakakabobo lang ho yung ganyan. Ewan ko, utak ni Raymond yan ito pa isa. Ano to? Payag ba kayo silang mamuno sa atin sa 2020? Ngayon pa nga lang, stress na kami kay Marcos What if pa kapag dumagdag yung dalawang bayag na yan? Di ba? Oy, pasindabi sa mga nanonood dyan ha. Paano pag dumagdag pa tong dalawang kupal na to? Marcos nga lang, stress na yung Pilipinas. Sobrang hirap na yung Pilipinas Tapos dadagdag nyo pa yung dalawang yan. Di mas lalo nagka-leche-leche na. Putangin na, isang garapata tapos isang aso. Oo, combine. Ang yan, tigilan nyo kami dyan ha. Tigilan nyo yung mga ambisyon nyo na yan. Ito nga lang busit na kami dito iritang-iritan na kami dito Tapos dadagdag nyo pa yung dalawang kumag na yan. Ay, naku po. Ano to? Who should be, accountable. Keep secret. Kamakailan lang po, dahil nga dito, nakita ko sa Facebook sa Facebook to, kamakailan nga lang po nagkaroon ng issue na itong si Marcos ay dedo na. Or si Marcos ay nawawala. So si Marcos may cancer daw. Stage 4 cancer, may malala na daw, namamaalam na. Hindi rin naman po ako naniniwala doon. No? Hindi tayo naniniwala doon. Ngayon, kaya lumabas tong picture na to, ang masakit nga kasi talaga dito, pero ito naniniwala ako. Na kapag sa oras talaga na mangyari ang kay Marcos Jr., hindi yan ipapaalam ng Malacanang. Totoo yan. Na-confirm ko na rin po yan. Wag naman sana mangyari. Hindi natin pinapanalangin sana. Hindi po natin pinapanalangin sana na mamatay na si Marcos Jr. Hindi po natin pinapanalangin. Masama po yun. Masama po yun. Hindi po natin pinapanalangin. Nang ko po dito kung sakali man daw na mangyari yon na dedo na si BBM dahil siguro sa karamdaman niya, kung meron man siyang karamdaman or kung anong mangyari sa kanya, ay hindi daw ipapalam yan hanggang sa matapos ang termino ni Marcos Jr. Kasi nga po, takot na takot sila na kapag sa oras na mawala sa termino si Marcos Jr., paktay ang kinabuhi ng mga buhaya. Yan po yung totoong mangyayari dyan. Ewan ko kung sino-sino yung mga nasa litrato. Pero ito, alam ko si Auntie Claire to, si Ma'am Tars. Sino tong nakasalamin? Kamukha ni Ted Pailon. Ito kamukha ni Aquino, ni Bam Aquino. Ito si Lacson. Baka si Soto yun. Tapos yung nasa picture, si Barrio TV, si Banat Bay. Kalbo Okay. Dito tayo. Ito na siya. Speaking of Bongbong Marcos, ang sabi niya, hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapababa ang gastos sa biyahe, pagkain at pamumuhay ng ating mga kababayan.
Bago. Ang backfire. Magpo 4 years ka na, Marcos. Tigil-tigilan naman na to. Tigil-tigilan mo na to. Putang ina ka. Buisit ka, hayop ka. Inutil. Hayop na to. Magpo 4 years ka na simula nung tumakbo ka bilang presidente. Habang nangangampanya ka, eto na yung lumalabas sa bibig mo. Puro ka pababain, target pababain. Putay na, pataas ng pataas eh. Dinaig mo pa yung kanta ng Sex Bomb Dancer na pataas ng pataas. Anak ng timang ka. Wala nga bumaba nga piso. Tigil-tigilan mo nga kami dyan at paulit na hindi tayo titigil. Tangina, ang tagal mo nang sinasabi yan, magpo 4 years ka ng pangulo ng bansa ni minsan di mo naman napababa ang presyo ng bilihin dito, sa halip tumaas pang ang hayop ka. Tigil-tigilan mo kami sa mga ganyan mo. Kung tigil, magtutulog ka nga. Sabi ko naman sa'yo, pag humigop ka, isahan lang. Putay na, inuubos mo isang mangkok eh. Raulo. Hindi tayo titigil. Baka hindi ka titigil na magnakaw ng magnakaw hanggat may pondo. Baka yun yung pinupunto mo. Raulo. Lakas tama yan. Ay naku, Marcos. O ito pa. Ano to? Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong balita. Buti ka may balita pero kami walang balita sa'yo. Tangina. Presidente, angkor pa. Tangina, dami mong sideline pre ah. Pre, dami mong sideline. Gipit na ba? Ang mahal kasi ng polvoron mo eh, no? Ay, nako po. Ewan ko dito sa presidente natin. Tangina, hiling tayo ng ng maayos sa presidente. Nakatulad sa ng Tatay Digong. Abno yung binigay sa atin. Tarantado po da. No? Hiling tayo ng hiling. Sana magkaroon ng katulad ni Pangulong Duterte na maging presidente po tayo. Ang binigay sa atin, hindi mo alam kung ano utak eh. Okay ngayon, bukas hindi. Ngayon, hindi okay, bukas okay na. Gulo-gulo eh, no? Gulo-gulo. Ang gulo-gulo mo. Ayop ka. Ewan ko sa'yo, BBM. O, eto. Ano to? Walang pinakamagandang mamumuno sa ating kundi ang isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president na Pana Basti Duterte. Inom lang ako ng water. Pero ito pera biro ah. Natatandaan niyo yung sinabi ni BP Sara Duterte na may kinausap siya dati bilang kasi ang gagawin ni BP Sara sa oras na siya ang maging presidente ng bansang Pilipinas ay tawag dito. Siya yung gagampanan niya ang pagiging presidente. Tapos yung vice presidente daw, yun daw ang maghahabol sa mga kawatan na nakahalal ngayon sa gobyerno. Siya yung magpapanagot. Alam niyo, bigla akong napaisip na hindi kaya si Mayor Basti Duterte yung tinutukoy niya. 'Di ba? Kasi kung maging Duterte sa 2028, putang ina, ang lakas nun. Ang sarap nun. Maraming kakabahan dito. No, maraming kakabahan talaga dito. Maraming kasi kung talagang kasi wala tayong nakikita din eh. Kasi kung si Robin Padilla si Robin Padilla kasi minsan may pagka balingo din eh. 'Di ba? So lahat naman ng kaalyado ng mga Duterte, mapa Senator Bato, Bongo, Robin Padilla, okay, good sa atin yan bilang vice presidente. Pero mas okay lalo kung
Duterte ang magiging tandem sa 2028. Kasi ano 'di ba, si BP Sara magpo-focus paano paunlarin ulit ang bayan natin bilang presidente. So yan yung sinabi niya, 'di ba? So kung may maghahabol para diyan sa mga kawatan na yan, nababagay na trabaho yan para kay Mayor Mayor Basti Duterte. 'Di ba? Maganda 'yun. Talagang aararuhin yung mga hinayupak na yan. Ako, pabor. Pero yan naano ko, parang nakukutuban ko na magtatandem tong magkapatid na to. Ganda nun. Kabang-abang nun. Uy, ano to? Oh, sabi dito, Marcos Jr. nilabas si Lisa, ha? Wala ko, iba eh. Nilabas ko si Lisa para isang tahimik na hapunan, konting pahinga mula maghapon. Sarap buhay, no? Utangin na yung nilalamon nyo dyan ngayon, pera namin yun eh. Sarap buhay, no? Buti pa kayo, pakain-kain lang sa labas, pa-date-date lang pag wala ng amats. Ay, sorry. Pag napapagod. Pero kami, yung mga OFW, kayod kalabaw sa bansa, sa iba't ibang bansa, kuskus ng inidoro dito, kuskus ng inidoro doon, tapos kukarakutin nyo yung tax, yung pera nila. Yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, nagdurusa, namamatay sa gutom, namamatay sa mga krimen, namamatay sa mga masasamang tao dahil lipa na yung krimen dito sa bansa natin. Tapos kayo pakain-kain lang ng sarap buhay. Sarap, no? Papasana all ka na lang talaga eh. Oh, nung nilabas mo ba si Lisa, ipinasok mo rin ba siya? Ipinasok mo din ba si Lisa? Pasok mo, ha? Baka mamaya magdidilat-dilout na naman niya sa labas, ha? Magaganon-ganon na naman. Magtuturo na naman niya ng, that's mine, that's mine. That's mine, that's mine. Yeah. The property, that's mine. Ha? Baka mamaya magaganon na naman yan, ha? Mamaya makakita ng magandang lugar yan, ituro-turo na naman na mapupunta na naman sa kanya. Pero okay din yan na mag-date-date kayo paminsan-minsan. Oh, yan ang kung may dugyot serye, may kadiri serye na love team, kayo naman po ang Pulburon serye. The Pulburon Lovers. Sarap. Ito, ngiting tagumpay si Ma'am Shitars. Sabi niya mukhang mabibembang ako ni Bongbong, Joke lang. Respetuhin pa rin natin po, no? Oo. Kahit mga demonyo yung mga hype na yan. Okay, dito tayo. Ang ina. Ano to? Waiting for John Vic, catch me if you can. Wow! Loves to, parang parang movie lang, Attorney Harry Roque, Oo, hinahanap ka na ba ni John Vic? Tanong ko lang, John Vic, bakit pinag-aaksayan mo ng panahon si Harry Roque? Ba't ayaw mo kay Saldico? O kaya kay Atong Ang. O kaya yung mga drug lord. Andyan lang sila sa tabi-tabi. Misa nga kasama ni Marcos eh. Minsan sikat pa na negosyante. Ba't hindi mo makita? Takot. Kasi kapag sa oras na sinagasaan mo sila, baka matulad ka kay Pangulong Duterte. Na nung panahon ni Pangulong Duterte, sinagasaan lahat ng mga drug lord, mga businessman niya na pasimula or pasimuno ng krimen sa Pilipinas. Tingnan niyo yung kinahinatnan ni Pangulong Duterte ngayon. O kaya baka talagang may pinagtatakpan lang kayo. Kaya puro bakit ba? Wait lang, Hindi ko kinakampi si Attorney Harry Roque. Pero isipin nyo, ano bang nagawang matinding kasalanan ni Attorney Harry Roque? Di hamak na mas makasalanan sa kanya si Marcos Jr. at Martin Romualdez. Ba't tayo mo asikasuhin yun? Takot ka, bossing mo kasi, no? Di wow. Ang ginang yan.
Ito yung ano, salamat po sa 1 peso rollback sa gasolina. Utang ina, no, gago lang eh, no? Nagtaas kayo ng halos 20, ng 50, tapos piso ibabawas nyo, kagaguhan nyo. Di pa kayo magkamatay, mga hayop kayo. O, makakabili na ako ng candy pagkatapos magpagas. Tiraulo din to si, ano eh. Ang lakas din bumira nito ni Kiko Barsaga. Ano naman, totoo nga naman. Halimbawa, yung ako nagpagasolina ako kasi sira motor ko ngayon. Nagpagasolina ako, umabot po ng ang binayaran ko po na per litro ng gasolina ay 100 pesos per litro O ano yun, na kulay red 95. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. So ibig sabihin sa 5 liters, sa 500 mo, meron kang 5 pesos na masusubi. Galing. Ang galing talaga, no? Lupit. Okay. O dito, ano to? Mga nakahubad sa labas, MPD, QCPD, sinuspinde ang panguhuli. Bakit? Pansamantalang sinuspinde ng Manila Police District, MPD at Quezon City Police District ang mahigpit na pagpapatupad na ordinansa laban sa mga hindi nagsusuot ng damit sa pangpublikong lugar. Kasunod ng matinding reaksyon ng publiko at pagbasag dito nila anti-poor. Hindi kasi naman nakakagago naman yun. Oo, ang nakalagay kasi doon is pang publikong lugar. So yan, katulad yan, mga plaza, main road, ano pa ba yan, mga simbahan, mall, bida natin yung mismong labas ng kanto. Pero yung mismong sa loob ng kanto, halos ang dami talagang nakahubad dyan. Gagaguhan naman yan. Minsan nga tatambay kami, katulad niyan, bahay ko na mismo. Lagi ako nakahubad dun sa bahay ko, dun sa labas. Kapag pumasok ka sa iskinita, makikita mo yun nandito sa gilid. Baka isipin nyo ano lang yun, na tambayan. Pero talagang maluwang yung harapan ko. So bawal yun kahit nasa bahay ko na. Diba? Ay, di siya iskinita, okay lang yun sa iskinita magubad. Pero paglabas ng iskinita, makita nyo nakahubad, yan, huliin yan. Tama naman yun. Putay na yung lalaking naghahalo ng simento. Iskinita yun, hindi naman public road yun eh. Hindi naman labasan yun. Kagaguhan na yun. Tsaka ito, ang mahirap dito, alam nyo, sa totoo lang, lulubos-lubusin to ng iba dyan. Siyempre may ticket. May ano yan may bayad dyan. Kung di ako nagkakamali, titikitan ka, may bayad dyan. Siyempre, parang ano lang yan, yung mga buhaya dyan na ng mga nanguhuli ng motorista. Ganyan ang mangyayari dyan. Kahit sa iskinita, nanguhuli sila para makadami. Galing, di ba? Ang dami-daming addict dyan, nag-aabutan ng shabu, di nyo hulihin. Mga gago. Yung mga nakahubad na nagtatrabaho, yun nung hulihin nyo, tanga. Animal, demonyo, hayop, insekto. Lahat na no? Buisit kasi. Dami-daming addict dyan, hindi nyo mahuli-huli, mga hype kayo. Eto, ano to? From War on Drugs ni Mayor Digong ay napunta tayo sa War on Topless ni John Vic. Alam mo, John Vic, ito real talk, John Vic Kahit anong pagpapasikat mo na gawin, nasimulan nyo ng sirain na magkapatid ng pangalan nyo. Simula nung sunod-sunuran kayo kay Marcos. Kahit anong gawin mo, kahit magpa-war on drug ka pa, at kahit, depende na lang kapag pinakulong mo, nyong magkapatid, si Marcos Jr. at Martin Romualdez, medyo matutuwa kami sa inyo nun. Pero yung mga ganito mo, hindi kami natutuwa dito. At hindi ka namin ibobotong presidente, tandaan mo yung hinayupa ka. Hindi ka namin ibobotong presidente. Never. Never. Tigas nun Ang inang yan. Sige, pasikat ka lang dyan,
Basta kami, pag tumakbo kang presidente, wala kaming pakialam sa'yo, gago. Ano to? Sabi ni Rolando De Leon, hindi maaaring mapunuan ang bansang ito ng isang nagtatago-taguang pangulo. Isang leader na tila naglilibang sa paglikha ng kalituhan sa kanyang mga nasasakupan. Hindi laro ang pamamahala at mga taong may tungkulin na nagbibigay importansya o impormasyon sa publiko ay hindi dapat nagiging tagapagpakalat ng maling impormasyon at panlilin lang. Tama naman yun. May punto naman dun si Bijen Orlando De Leon. Tama naman yun. Kaso ngayon puta na. Biroy mo ngayon. Tuwang-tuwa si Marcos, di ba? May 8 billion na siya. Di ko alam kung anong 8 billion na yun. Yung mga yung mga pinagsasabi niya na tuwang-tuwa na siya doon sa 8 billion na pondo daw. Pero ang nawawala sa pera natin, trillion. Pero tuwang-tuwa na siya doon sa 8 billion. Kung kayo nga, hindi kayo natutuwa dyan pag yan lang yung nanakaw niyo. Yung nag-chat. Pautang ako pre 500. Tangina ka, maalala mo lang ako pag mangungutang ka, gago. Ano to? Sabi niya, pre, utang daw 500. Yung isa may mga ganyan no? Oo, yung mag-chat lang sa'yo, akala mo nakamusta ka na pala, maalala ka lang pag nangungutang. Visit. Parang si Banat Bay, pag nangungutang ako. Boss, bye, pautang. Wala na budget, boss, bye. Hindi, totoo yun. Namin ko, nangungutang ako kay Byron. Bakit ba? Nangungutang ako kay Banat Bay. Binabayaran ko naman. At least wala akong utang, binabayaran ko. Tsaka may utang sa akin ngayon. Ano? Hindi, ganun talaga. Wala naman ako iba lalapitan. Si Boss Bay, boss ko yan Diba? Siya yung medyo may kwarta. Kaya doon ako nangungutang. Yung masama doon, at least nagbabayad, diba? Ayun yung malapit doon. Ito pa, Marcos Jr., admin, sumulat kay Meta. Ano yung sinusulat niya? Hiniling na kung maaaring aksyonan naman sana ang fake news labang kay Bongbong. Ang ina nyo. Pakialam ni Meta sa inyo. Nagpadala ng opisyal na liham ang DICT at PCO kay Meta CEO Mark Zuckerberg upang hilingin ang agarang aksyon laban sa nagpapakalat umano ng fake news sa Facebook. Bakit ayun yung aksyonan yung mga sinasabi minsan ni Auntie Claire na maganda po ang katayuan ng Pilipinas? O di ba fake news yun? Katulad niyan, yung walang krisis sa Pilipinas. O di ba fake news yun? Tsaka napakadali. Alam nyo, hindi nyo na kailangang guluhin dun si Mark pala. Si Mark. Zuckerberg, hindi nyo na kailangan doon guluhin yung tao doon. Kung halimbawa may nakita kayo na lumalabas sa fake news na di umano ay dedo na nga si Marcos, di sana lumabas ka ng live. Napagplanuhan nyo nga yung pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, yung live lang hindi nyo magawa-gawa. Di sana nagpakita kayo ng medical from St. Luke's. Di ba? Napaka-basic lang nun butayin na nyo. Ang dami nyong alam. Yung utang. Kawawa naman to si Mark. Sabi ni Mark, pakialam ko sa'yo. Pakialam ko sa'yo kung namatay ka na or buhay ka. Ay, naku po. Nakatawa-tawa talaga tong administrasyon natin. Visit na yan. Kasi isip siguro ni Mark sabi mo, tangan to si Marcos, baliw.
Tayo na, nagpresidente ka tapos galit na galit ka sa mga ganyang ano. Napakadali lang naman, magpakita ka ng medical, tapos mag-live coverage ka ng pagpapamedical mo. 'Di ba? Pagpapa-check up mo, tapos napakadali lang nun, ba't hindi nyo magawa? Tayo na, isang utos nyo lang sa mga network, sunuran agad, 'di ba? Ang inan to mga to. Tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. Ulul. O eto, ano to? Soto, ibinida ang kanyang record mula nung 1992 hanggang 2026. Ano to? Consistently, never late, never absent. Si Senate President Vicente Soto, pakialam namin. Never late. Sa totoo lang, hindi namin kini-question, Tito Sen. Yung mga unang record mo, okay ka naman eh. Diba? Alam mo, sinasabi si okay ka naman. Ngayon ka lang pumalpak nung 2025, 2026. Ha? Simula nung nagpakatuta ka kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, doon ka pumalpak. Pero yung mga unang termino mo bilang senator, okay ka, goods ka. Diba? Napakagaling mo. Sinasabi nga idolo ka. Pero ngayong naging kupal ka. Sorry kung sinasabi ko to, una pinagtanggol kita sa lahat ng mga basher mo sa nasa isa pa akong TBJ defender nung panahon ng issue ng Itbulaga, di ba? Pero ngayon na isa kang senador at binoto rin kita bilang senador, unang-una, kupal ka eh. Nagkupal ka. Kaya ngayon wag mo ipagmayabang sa amin yung 2025 tsaka 2026 mo. Ha? Kasi yung mga una mong termino, goods ka doon. Ngayon ka lang nagkupal. Lakas mga, pakialam namin kung wala ka absent. Si Lito Lapid, wala ding absent na. May ginagawa ba? Pero to, dapat tanggalin na yung VAT at excise tax sa gasolina. Pinapataas lang yan ng gobyerno para marami silang manakaw. That's true. Totoo yun, ha? Hindi, totoo yun, mga banateros, mga kabiyaya. Kasi once na tinanggal nila yung VAT na yan sa tax sa yung excise tax sa gasolina, puta na dyan. Sa tutusin, isa to sa mga pamamaraan kung paano sila nakapagnakaw ng malakihan. Oo. Tingnan mo, kaya maraming maraming sumasang-ayon niya sa VAT na yan. Maraming sumasang-ayon sa mga pagtaas ng tax. Kasi nga puta na, tiba-tiba ang mga buhaya dyan. Isa yan sa mga way ng mga pagnanakaw nila. I-research nyo na lang or tanongin nyo na lang si Gigo Barsaga kung paano sila magnakaw dyan. Dito tayo. Aba, ano to? Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay paarte-party at ano daw? Papaarte-party at biyahe-biyahe lang. Perks of office without responsibilities. Ako, Tulpo, papagalitan ka ng Kuya Rapi Tulpo mo niyan. Oy, Montulpo, papagalitan ka ng mga kapatid mo niyan. Iaaway mo ang boss nila. Huwag ganun. Huwag ganun, ha? Tingnan mo, tahimik yung kapatid mo sa nakawan ngayon. Malakas lang sa mga kabit-kabit. Come on, baka pagalitan ka ng mga kapatid mo, ha? Wag ganun. Huwag masyadong, Montulpo. Puriin mo lang ng puriin si Marcos. Mas bagay pa sa'yo yun. Huwag mo awayin, ha? Ay, nako. Ano ba yung sasabihin nito ni Kokay? Parating na ho tayo sa exciting part. Mga kaibigan, the bloodbath will happen on Thursday. Alam mo talaga, hindi kami natakot yan, Redon. Mas takot pa nga kami sa mukha mo eh. Mas takot pa kami sa mukha mo kaysa dyan sa sinasabi mong bloodbath. Ulul. Alam na namin, ha? May alam kami dyan. Sabihin mo na, malapit na exciting part. Ulul. Tigilan mo kami.
Ano to? Claire Castro kinumpirmang nasa Pampanga ang Pangulo. Kinumpirma ni PC Yusek Castro. Uy, bagay Yusek Castro. Ni Yusek Castro na bumisita ang Pangulo Marcos Jr. sa Pampanga nitong April 10 para sa isang inspection ng mga proyektong pabahay sa ilalim ng programang pambansang pabahay para sa mga Pilipino or 4PH, 4 Peace. May pabahay na pala ang Malacanang. Nasaan? May pabahay na pala. Tagal na yan Ilang piraso yan? 100? 1,000? Di ba pangako ni Marcos Jr. 1 million per year na pabahay project para sa mga kababayan natin. Kung mga 100 lang yan, scam na naman yan. Tapos pupunduhan ng billion. Tapos yung gamit mas dihamak, mas malala pa sa substandard. Ayos yun. Ano to? Claire Castro hindi natuwa sa ngiti ni BP Sara, ni BP Inday Sara. Bakit alam mo sa ano? Tanginan to, obsessed ka kay BP Sara, insecure ka dai. Putangin na kasi mukha kang dapa-dapa. Alam mo yung dapa-dapa, mukha kang paa. Mukha kang talampakan. Sabi niya, bilang isang Pilipino, hindi natin gawing ang mangutya. Pagtawanan ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito ay ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ibig sabihin, may sakit talaga si Marcos. Pakialam mo dun. Katulad niyan, halimbawa ako, bibihira mo kung makitang seryoso, personal man o hindi mo makikita ang ganun. Siguro pag nagseseryoso ako, pag malalim talaga iniisip ko yun, pwede. Pero kung tumawa man si BP Sara doon sa interview na yun, puntay na mo, wala kang pakialam doon. Pati pagtawa, bawal na. Ang killjoy mo naman. Palibasa, pag tumatawa ka, kamukha mo si Ma'am Shitters. Gago po lakas ng trip no? Ang inang to, lakas ng trip. Pati yung pagtawa ni BP Sara, bawal na. Hype na yan. So mamaya na natin sabihin yung yung sinasabi ko kanina. Hindi pala, mamaya na to. Hindi natin pa. Ito na nga, pag-usapan na nga natin. Etong The Big One at etong mga taong lalabas laban kay Marcos Jr. Etong dating kasamahan ni Marcos Jr. ay sobrang dikit niya ito. Isa to sa dating mga nagtatanggol kay Marcos Jr. Pero natatakot lumabas ngayon kasi baka daw ipapatay sila ni Marcos Jr. At mismong si Marcos Jr. daw ang nagsabi na tigilan niyo yan at baka samain kayo. Ngayon, etong grupo na to ay nag-aantay lang ng tamang panahon, tamang oras, tamang buwelo na sabay-sabay silang ilalabas nila etong mga alas na hawak nila. At may isang taong magpapakita na siya ay buhay. Ito yung isang inaabangan natin. Na may bukod doon sa grupo na sinasabi ko na ilalaglag si Marcos Jr. pag nakabuelo na or pag nangyari na yung inaantay nilang tamang pagkakataon na magugulat nga tayo na nilaglag niya, dati sila magtropa. May isa pang tao or may isa pang grupo na maglalabas na talagang masasabi mong the big one
The big one dahil nung nabalitaan noon siya ay namatay, talagang umugong talaga at nabalitaan ng buong Pilipinas. Pero kung mababalitaan mo na isang tao na matay at lumabas siyang buhay, patay na. Ano daw? Hindi ko alam ko na nag-gets nyo agad yung sinabi ko, na alam ko yung nasa utak nyo. Pero may lalabas talaga, may mangyayaring the big one. At ito yung kabang-abangan natin. At sa oras na lumabas na ito, siguro suportahan natin itong kaligtasan ng mga taong ito. Kasi sa oras na lumabas sila, sila po ay, ngayon hindi sila masyado pang makapront or hindi pa sila makalabas ngayon kasi natatakot sila. Una-una na bantay sarado sila. Ang kanilang galaw, kanilang kinikilos ay bantay sarado. Kaya hindi sila masyadong makagalaw kasi nga baka daw ipapatay sila. Pero darating daw ang araw na talagang lalabas sila at ilalahad na nila lahat. Lahat ng nalalaman at nahahawakan nilang mga ebidensya ay ilalabas na nila. Nandoon po siya sa video na kung saan ay matagal ng video ang ipinakita doon sa mangyayaring meeting ng mga vice mayor. Yan clue Sino ba nakita doon, di ba? Bukod kay Enrile, sinong nakita doon? Yang taong nakita nyo doon sa video na nagtrending na bakit andoon si Enrile buhay, may isa pang tao doon. Nandoon siya. At ganun sila dati ni Marcos Jr. Sila ang mga lalabas para labanan si Marcos Jr. Yan ang abangan na. Magandang laban to. Magandang laban to guys, promise. Ngayon, hindi pa sila makabuelo kasi nga, delikado talaga yung buhay nila. Ngayon, hindi rin sila, ewan ko lang kung nakaalis na sila, pero parang ayaw ata silang paalisin sa ibang bansa kasi baka matulad sila kay Saldico. Na kapag sa oras na nasa ibang bansa na sila, ay pwede na silang magsalita. Or pwede na nilang kalabanin si Marcos Jr. So ngayon, hindi nila gagawin yun. Or hindi nila magawa dahil bantay sarado sila. Ito pa nga isang balita yung isa pang kasabwat. 'Di ba? Sinasabi namin ng Banateros Brothers na ang issue ng flood control ay parang katawan ng ahas. Ang ulo ay ang Malacanang at ang Congress. Ang gitna ay DPWH at ang mga buntot etong mga kontraktor. Merong isang tao diyan sa mga nabanggit ko na hindi maka-imik-imik, hindi makapagsalita dahil hawak ang kanyang pamilya. Nakakalungkot man hong isipin pero siguro karma na rin siguro sa kanya yon. Kaso nga lang, ang mahirap dito pati yung pamilya damay. Isa rin kasi siya sa nakinabang sa mga perang ninakaw. So ngayon, para hindi siya makapagsalita at ayaw na nga nilang mangyari yung ginawa ni Saldico. Kaya lahat ng involved dito sa isyung to, hinahawakan na nila agad sa leg para hindi makalabas na ibang bansa, hindi makapagsalita, hindi mailaglag or hindi makapagpakita ng ebidensya laban sa administrasyon. Kaya nang malupit dyan. So, kayo mga Banateros, sino po kaya yung mga taong yan? I-comment nyo sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa mampanig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilyang Duterte. Thank you po talaga.
Yung pag-like, pag-share nyo po ng aming mga video ay napakalaking tulong po nun para sa ating YouTube channel at para rin mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Sana suportahan nyo, wag ho kayong magsawang sumuporta sa Banateros Brothers and SMNI. Lalong-lalo na po ang SMNI dahil SMNI na lang po ang talagang network na mapagkakatiwalaan natin. Lalong-lalo na sa panahon na yun. Ngayon. So yun, maraming salamat po. No? Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.